Kayong dalawa, siya yung bagong hardinera dito. Dalaga yan, kaya kumalma kayo ha. Shane palang pangalan. Ang ganda ng bagong hardinera. Babae? Ginaya ko? Diyos ko po naman, baka aswang yun. Yung aswang na may kakayahang manlinlang ng lalaki. Magandang araw sa lahat ng mga kayanggaw dyan, lalo na sa'yo Miss Clar at Sir Jay. Ang pangalan ko at ang mga tauhan sa kwentong ibabahagi ko, itatago ko na lang po ang tunay na pangalan. Katulad ng iba, tungkol din po sa aswang ito. Ang pangyayaring yun po kasi ang hinding-hindi ko makakalimutan habang ako ay nabubuhay. Nananatili lamang po iyon sa alaala ko at hindi ko na ibabahagi kahit kanino. Sa channel na ito pa lang. Sisimulan ko na lamang po ang kwento kong ito nung ako ay nag-aaral pa lang sa kolehiyo. Kasama ang matalik na kaibigan ko. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Omel. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Grabe Roy, naging maliblib na talaga tong probinsya natin no? Ang kapal na ng mga kahoy dito oh. Oo nga tol, pero bakit may mga numero yung ibang mahogany? Para saan naman yan? Ewan ko, baka ipapaputol na. Di ba gano'n naman ibig sabihin nun? O teka, tree planting natin to nung elementary tayo ah. Ipapaputol na. Tayo naghanap ng maitatanim tapos papakinabangan nila. Bakit ka naman galit pre? Kalimutan mo na yun. Yung pagod mo dati, ilang sakong bigas na rin yung nakain mo at nabawi mo na yun, di ba? Kapag ka ako nagkaanak, hindi ako papayag mag-tree planting. Papaputol lang kasi ng iba na bumibili ng lupa eh. Sayang effort. Kahit tayo nga noon na nagtanim, hindi napartihan ni Singkong Duling eh. Ay nako. Natawa na lang ako sa mga hugot niya noon. Akalain mo kasi na pati effort niya nung elementary kami, naaalala pa niya. Kami naman talaga ang nagtanim ng mga mahogany na yon. Kaya malagubat na ang daanan na yun ngayon. Wala nga kaming natanggap ni Singkong Duling. Pero oo, dumagdag yon sa pagtaas ng grado namin. Oo nga pala, anak siya ng amo ng nanay kong kasambahay. Bale ang pabor na binigay nila sa akin, paaralin ako sa kolehiyo sa kursong gusto ko. Tungkol naman sa kurso ko, secret na lang yon. Sa wakas, nandito na rin tayo pre. Oo nga no, iba talaga yung simoy na hangin dito sa atin. Presko. Ay salamat. Makakapagpahinga na rin ako sa utot ng mga sasakyan sa Maynila. Oo nga eh. Yung ibang utot dun, kaamoy mo pa. Anong kaamoy? Hoy, dahil sa pabango ko, kaya ako hinahabol ng babae, no? Yakan na naman sa babae mo. Sabi ko sa'yo, tigilan mo na yan eh. Hindi maganda yan. Sinamaan niya ako ng tingin. Nakahinto sa harapan ng gate ang sasakyan na sumundo sa amin sa airport noon. Ang gate noon, kasalukuyang nagbubukas habang ako naman natatawa na lang sa reaksyon niya. Si Roy kasi, hindi siya purong lalaki talaga. Ang ibig ko pong sabihin ay bisexual po siya. Nagkakagusto sa babae at nagkakagusto din sa lalaki. Pero parang mas lamang ang pagkagusto niya sa lalaki. Isa na ako sa natipuhan niya. Pero ako naman, hindi ganon at sinabi ko rin yun sa kanya. Pero hindi ko siya iniwasan katulad ng inaasahan niyang gagawin ko matapos kong malaman ang saloobin niya. Oh, Mel! Diyos ko naman! Namiss kita sobra, anak ko! Namiss din kita, Nay. Oh, kamusta kayo dito? Ay nako, kung ako ayos lang ako dito, katulad pa rin ng dati. Pero ikaw, kumusta ka dun? Kumusta yung pag-aaral mo? Ayun, nag-aaral pa rin ako, Nay. Abay mabuti naman. 2 taon na lang makakapagtapos ka na. Pag-igihan mo pa, ha?
At ikaw, Roy, naku naman ang alaga ko. Ang gwapo-gwapo lalo. Hello, Nay. Namiss din kita. Oo, Nay. Ang lalim ng boses na ni Roy, no? Pero gwapo din ang gusto niyan. Agad akong sinipa ni Roy at tumalon lang ako paatras para makaiwas habang natatawa. Yumakap siya sa nanay ko na para bang mas tunay na anak sa akin. Dahil din sa sinabi ko, sinamaan ako ng tingin ni nanay. Baka kapag ikaw inagawa ko ng chicks baka iyak ka dyan. Ay nako, oo nga Roy. Gawin mo nga at patunayan mo sa lokong to na lalaki ka. Pero Nay, totoo mong sinasabi niya. Nagwapo din po yung hilig ko. Ano? Dahil sa nanlalaking mga mata ni nanay noon, humagikhik ako. Si Roy noon pangiti-ngiti na natatawa rin sa reaksyon ni nanay. Kaya nga gusto ko yung anak mo Pero gusto ko rin naman yung girlfriend niya dati. Sinamaan ko naman siya ng tingin at siya naman ay ngumisi. Ex ko na yung tinutukoy niya at noon ko lang yun narinig. Ang nakakatawa lang sa moment na yon, si nanay, mas lalo siyang nalito kaya tawanan kami na pumasok ng gate noon. Pagpasok naman namin sa gate, may babae akong nakitang nagdidilig ng mga bulaklak sa hardin. Babaeng maganda, mahaba ang buhok niya at hanggang bewang. Bagsak ito at natural na natural lang ang kulay. Oh, pre, sino yan? Oo nga, Nay. Sino yan? Bago? Oo, si Shane yan. Umalis kasi si Melvin, yung hardinero. Wala nang may nakitang ibang hardinero si Sir Orlan. Kaya yan, nakinuha niya itong babaeng nag-apply. Kaya naman daw niyang gawin yung paghahardin kaya pinayagan na. Ah, Shane palang pangalan. Ang ganda ng bagong hardinera. Umandar na naman niyang pagkaano mo dyan ha? Halina nga kayo. Nakahanda na yung pagkain dun sa loob. Mamaya niyo nakilalanin niyang si Shane. Oo nga, Omel. Mamaya matunaw pa yan Inakbayan ako ni Roy at inakay papunta sa loob na nakasunod kay nanay. Pagpasok sa loob, nakita ko si Sir Orlan sa sala na nakaupo at nagbabasa ng dyaryo. Nakapandikwatro pa ito. Naibaba lang ang paa nang mapansin niya kami at hinintay ang anak niyang lumapit rito para yumakap na may kasamang tapik sa balikat. Pa, kamusta? Maayos naman ako, Roy. Kamusta ba buhay sa Maynila? Maayos lang ba kayo doon? Sir Orlan, magandang araw po sa inyo. Magandang araw din, Omel. Ikaw, kamusta naman ang pag-aaral mo? Nako pa, sabi ng teacher niya, 5-star siya lagi. Uy, anong 5-star? Baliw, ano yun, kinder? Sir, maayos naman po. Salamat po sa suporta ninyo, ha? Basta't mag-aral lang na maigi. Walang problema sa pera. Ikaw naman, Roy. Baka mamaya, puro babae ka dyan, ha? Alam, puro babae ka dyan, pa. Bokya nga Talaga lang, ha? Ayos lang man babae, Roy. Huwag mo lang bubuntisin. Masisira ang kinabukasan mo dyan. O tara na, sabay na tayo mananghalian. Ang nanay lidan nyo kanina pa nakahanda. Baka malamig na yung pagkain. Unang tumungo sa hapag si Sir Orlan at si Roy naman ay lumapit sa akin at bumulong muna. Oh, narinig mo ha? Huwag ka mambubuntis. Baliw, wala pa ako nabuntis, no? Tigilan mo nga ako dyan. Tara na. Sinasabi ko lang kasi babaero ka nga kasi. Ninisian niya ako at tinapik sa balikat sabay alis. Para sa kanya kasi babaero na ako. Kasi ang totoo niyan, walang babaeng tumatagal sa akin. Hindi dahil manluloko ako, kundi dahil kapag ramdam kong sakal ako, hindi ko na pinapatagal. Para kasi sa akin, kung hindi kaya ng babaeng magtiwala, wag na lang niya akong mahalin para hindi siya masaktan sa sarili niyang hinala. Dahil kahit wala akong ginagawang masama, sa mata naman ng karelasyon ko may ginagawa na akong mali. Mas gusto ko kasi sa relasyon yung pareho kayong may tiwala sa isa't isa.
bakit hindi na lang isipin ang tungkol sa kinabukasan kaysa sa pagdudahan ka, hindi ba? O tara na, upo na at kumain na tayo. Agad na akong tumungo sa hapag at umupo sa dati ko ring pwesto sa tuwing kumakain kami. Mabait ang amo naming si Sir Orlan, pati na rin ang anak niyang si Roy. Sila yung tipong amo na kumakain ng sabay sa mga katulong nila. Sa pagkakaalam ko kasi ang iba hindi ganon. Kapag katulong ka lang, hindi ka sasabay sa pagkain ng amo. Pero ang amo namin, iba. Rason kasi nila pare-pareho lang naman kaming mga tao. Nasaan ba si Shane? Kanina pa nakahanda yung pagkain. Naglilinis pa rin ba yun ng hardin? Tinawag ko na nga yun eh. Ay teka lang po sir, tatawagin ko ulit. Umalis si Nanay Lida noon. At pagbalik niya ay kasama niya na ang babae. Dumiretso muna ito sa kusina para maghugas ng kamay. Umupo ka na, Shane. Kakain na tayo. Sige po. Salamat po, sir. O, sige. Oo nga pala. Si Roy, ito yung anak ko. Tapos si Omel, anak ni Nanay Lida mo. Pareho silang nag-aaral sa syudad, kaya ngayon lang sila dumating. Magandang araw pala sa inyo. Kayong dalawa. Siya yung bagong hardinera dito. Dalaga yan, kaya kumalma kayo, ha? Oo na pa. Medyo 60-40 ako dyan. Ito isa lang talaga yung 50-50. Anong 50-50 ka dyan? Syempre, baka mamaya humingi ka ng number niyan. Text-text kayo habang nasa kanya-kanyang kwarto. Kabisado na kita, tol. Ay nako, nakailang girlfriend na ba itong si Omel, ha, Roy? Nakailan na nga ba? Huy, 4 lang, no? Oh, narinig mo, Nay? 4 lang, ha? 4 yan sa loob ng 1 taon. Abay, grabe ka naman, anak. Anong ginagawa mo sa mga babaeng yon, ha? Nanay naman. Siyempre, paano magtatagal gumagawa ako ng assessment ko sa karamihan sa kanila. Magte-text tapos kapag hindi nag-reply, sasabihin agad. Siguro may iba ka na, ang tagal mo mag-reply, no? Abat sabay-sabay silang nagte-text? Nay, hindi naman ganon. Ang ibig ko sabihin bawat na nagiging girlfriend ko, ganun yung ugali. Para bang kailangan ko siya unahin kaysa sa gawain ko sa eskwelahan? Hindi naman pwede yun. Late lang mag-reply, may iba na agad. Kailangan ba sa tuwing may text, reply agad? Kung sa bagay, nakakasakal nga yung ganyan. Siyempre, pag-aaral lang unahin. Saka na ang mga labing-labing na yan. Gusto pala ng reply agad di sana nagmahal na lang siya ng tambay. Ikaw ba, Shane? Ganyan ka rin bang babae? Oo, hindi po Siyempre, paano po ako makaka-text kung lagi naman akong walang load? Dahil sa sinabi niya ay nagtawanan kami. Tama nga naman, hindi talaga siya makakapag-text dahil wala siyang load. Pagkatapos naming kumain, bumalik na ako sa aking kwarto. Sinulit ko ang oras ko sa pahinga. Pagpalit ko ng damit, nahiga na ako sa kama. Hindi ko na malayang nakatulog pala ako imbis na ang plano ko sana ay magpahinga lang ng konti at lalabas ulit. Nagising ako dahil sa isang katok. Bumangon ako at pinagbuksan yon. Pero ang bumungad sa akin, si Shane. Nagtaka ako sa ginawa niya dahil pumasok siya sa kwarto at sinara ito ng kusa. Ako naman, umatras dahil umabante siya sa akin. At sakalang nanlaki ang mga mata ko nang makitang magtatanggal siya ng damit sa harap ko. Ang akala ko totoo, pero bigla akong nagising ulit dahil sa isang katok. Napaupo ako sa kama at napahawak sa aking noo. Pinagpapawisan na pala ako. Anong klaseng panaginip yun? Tsaka, bakit ganun yung panaginip ko? Ay nako, ang lakas makaloko nun Isa na namang katok ang nangingibabaw. Napatingin ako sa pintuan dahil ang paraan ng katok ay pareho lang sa napanaginipan ko. Dahil doon nagtanong na lang ako para sigurado. Sino yan? Gumising ka na nga dyan, Omel? Opo, Nay. Gising na po ako. Sumagot na nga po ako, di ba?
Tumayo na lamang ako at lumapit sa may pintuan. Pagbukas ko ng pinto, nangunot ang noo ko dahil wala doon si nanay. Ha? Nasaan yun? Ang bilis naman niya nawala. Napaisip naman ako ng ilang segundo ba akong nasa loob para magkaroon ng posibilidad na makaalis agad bago ako makalabas. Ilang segundo nga ba ulit yun? May 10 ba? Siguro nga. Pero grabe, alis agad no? Kung umalis agad yun, di malamang nagtatampo yun. Bakit naman siya nagtatampo? Napakamot ako ng ulo at lumabas na lang. Pinuntahan ko si nanay sa kusina, pero wala siya doon. Kumunot palalo ang noo ko kasi kung wala si nanay sa kusina, ibig sabihin maririnig ko dapat ang pagbukas sara niya ng pintuan palabas. Lumabas naman ako noon at nakita ko si nanay at Shane na nag-aalaga ng mga bulaklak sa hardin. Napatingin ako sa kamay ni nanay. Punong-puno ng putik yon na parang kanina pa siya sa labas at hindi pa nakakapasok ng kwarto. Nay? Oh anak, akala ko nga dire-diretso na ang tulog mo eh. Buti nagising ka, gigisingin sana kita. Nay, nagising ako dahil ginising mo ako eh. Ano ginising? Hindi ako pumapasok doon, di ba Shane? Oo nga po. Narinig mo na ginigising ka ng nanay mo, sir? Oh, sir ka naman dyan. Hindi ako amo dito, no? Omel na lang. Kay Roy may tawag yan, pwede pa. Pero oo, si nanay yung nagising sa akin. Sigurado ka ba, Nay, na hindi ikaw yon? Hindi nga ako yon. Ang kulit mo naman. Baka nananaginip ka lang. Ay, baka siguro nga. Ang weird nung mga panaginip ko talaga eh. Mga panaginip mo? Dahil kinausap ako ni Shane ng ganon, naalala ko ang panaginip ko tungkol sa kanya. Napatitig ako sa mukha niya na ikinalunok ko naman dahil nadadala ako sa mga titig niya. Dahil doon, bago pa ako mawala sa sarili ko, umiwas ako ng tingin at tumighim. Nay, ako na po magsasaing para sa hapunan. Oy, siya sige. Mabuti pa nga at ako nang bahala sa pagluluto ng ulam. Hindi ko makalimutan ang ganong panaginip. Hindi naman ako yung taong mahilig sa ganong babae talaga. Pero si Shane noon, kahit sa panaginip, masasabi ko talagang naaakit niya ako. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko noon kung bakit naaakit ako sa kanya. Pagkatapos kong kumain, napansin ko na parang hindi ko nakita si Roy at ang tatay niya noon. Gusto ko sanang sabihin sa kanya ang napanaginipan ko, pero pansin ko na wala sila. Nang dumilim naman, doon ko na narinig ang ingay nila. Hindi madali sa una, alam ko. Pero masasanay ka rin sa huli. O sige na, magpahinga ka na. Padadala na lang kita kay Shane mamaya ng pagkain sa kwarto mo. Kumunot ang noo kong napatingin sa mag-ama na dumating. Nakita ko si Roy noon, nakahawak sa tiyan niya na parang nasusuka. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at napatanong sa kanya. Huy, Roy, anong nangyari sa'yo? Si Papa kasi. Nirap ako sa kinakatay na baka. Hindi ko kaya. Ay nako, ang hina na sikmura. Tignan mo, halos madapa-dapa pa paakit ng hagdan. Nagpakatay po ba kayo ng baka, sir? Binenta ko. Tapos kinatay dito para karne na lang yung dadalhin ng mga bumili. Tapos sumama si Roy. Nakita niyo yung pagkatay? Oo, ang hina nga na sikmura eh. Napangisi naman ako dahil may maaasar na naman ako kay Roy. Pero si nanay noon, tinawag ako. Omel! Abay halika nga dito. Hiwain mo nga itong mga laman ng baka at ako dito sa boto-boto. Para mailagay ko na sa rep at madali na lang lutuin kapag iluluto na. O sige ho, Nay. Tumayo naman ako at pumunta sa kusina. Nakita ko nga doon si nanay na may mga karne sa planggana. Saktong pumasok din si Shane at naghugas agad ng kamay sa lababo.
Tulungan ko na po kayo, Nay Lida. Siya, sige. Dalawa kayo ni Omel. Maghiwa kayo ng karne dyan. Kumuha ako ng kutsilyo at halos sabay pa kami. Pagharap namin sa karne, siya ang unang kumuha at nilagay ito sa chopping board na nilapag sa ibabaw ng lamesa. Napasunod ang paningin ko sa karne na kinuha niya dahil gumagalaw-galaw pa yon. Hindi ako makakilos agad. Nakita ko lang na hinihiwa niya ito. At kahit hinihiwa na, gumagalaw pa rin. Wala sa sariling nabitawan ko ang kutsilyong hawak ko. Gumagalaw kasi ang karne kahit sa kamay niya. At parang hindi niya ito alintana. Ano ba naman yan, Omel? Mag-ingat ka nga. Mamaya sa paa mo tumama yung kutsilyo. Ayos ka lang ba, Omel? Ano kasi? Huwag mo sabihin na natatakot ka sa karne dahil gumagalaw. Abay, Omel! Takot ka sa karne na gumagalaw? Anak, ganyan talaga ang bagong katay. Normal po ba yan? Gumagalaw literal Nay naman Paano hindi kayo nagtataka gumagalaw nga yung karne? Hindi po ba niya alam, Nay Lida? Na kapag bagong katay ang baka, ganito talaga? Hindi pa kasi yan nakakakita ng bagong katay na karne. Ang akala ko nga nakakita na siya kahit sa palengke. Alam mo anak, kapag bagong katay talaga ang baka, gumagalaw ang karne. Bakit nga gumagalaw? Ano yun? Kinatay ng lahat-lahat buhay pa rin? Hinawakan na ako ng nanay ko sa balikat para kumalma. Pero ako napapraning pa rin. Para bang yun ang reaksyon kong pinaka nakakatawa sa lahat. Hindi ko alam na normal lang pala yun, pero ako noon, nanayo ang balahibo sa sobrang pagkagimbal. Nabigla kasi ako sa karne na gumagalaw. Para kasi sa akin, patay na ang baka. Bakit gumagalaw pa ang laman? Dahil kasi yan sa panginginig ng katawan ng hayop habang pinapatay. Lalo na ngayon, wala nang koneksyon yung mga laman nito sa utak ng baka. Nawawala na yun ng kontrol sa paggalaw. Ngayon kasi, sobrang magalaw to kasi kakatapos lang paghiwa-hiwalayin yung iba't ibang parte ng katawan niya. Alam mo yung nerve endings? Tuloy-tuloy yan hanggang sa matapos. Ganun pala yun. Pambihira, nabobo naman ako bigla. Aray! Kinurot naman ako ni nanay at napatingin ako sa kanya. Abay, alam mo ba tong si Shane hanggang high school lang ito? Pero ikaw nasa kolehiyo na pero ultimo karne na gumagalaw dahil bagong katay, hindi mo alam? Abay, nakakahiya ka talaga. Mabuti pa si Shane may alam sa science. Nay naman, hindi naman tungkol sa karne yung pinag-aaralan namin sa kursong kinukuha ko Abay, bakit? Hindi ka ba nag-elementary o high school? Nay, kung napag-aralan naman namin yun, siguradong nakalimutan ko na yun, no? Ang sabihin mo, hindi ka nakikinig dati. O ngayon, alam mo na, kapag bagong katay ang baka, gumagalaw ang karne, ha? Napangiwi naman ako at natawa si Shane na nagpatuloy sa paghiwa ng karne. At pinagmamasdan ko pa talaga ito habang gumagalaw. Naduduwag pa akong hawakan yon at talagang nananayo pa ang balahibo ko. Binalikan ni nanay ang ginagawa niya. At ako naman, kumuha ng toothpick at bumalik sa tabi ni Shane. Pinagtutusok ko ng toothpick ang karne na gumagalaw sa sobrang kuryosidad ko. Kita mo na to, pinaglaruan pa. Tawang-tawa noon si Shane sa ginagawa ko. Ako naman, walang pakialam, basta gusto ko lang pagmasdan ang paggalaw ng karne. Kitang-kita pa noon ang mga nakatayo kong balahibo. Napansin ko rin ay sinusulyapan niya paminsan-minsan. Ano ba kasing iniisip mo sa karne? Karne ng tao. Hindi Nagulat lang talaga ako kasi gumagalaw Ganyan din yung karne ng tao. Magalaw. Ano? Muli silang nagtawanan ni nanay habang ako kinikilabutan. Mukhang naaliw talaga silang pagtripan ako. Dahil naman sa nakita kong yon, kinagabihan ay kung ano-anong panaginip na lang ang bumibisita sa akin. Nakita ko pa si Roy na nakahiga sa lamesa, tapos nakatali. At si Shane naman, may hawak na palakol.
Sa panaginip kong yon, nakita ko si Shane na hinatawan ng palakol si Roy hanggang sa maputol ang katawan nito. At muling nakita ko ang laman ni Roy na gumagalaw-galaw din. Dahil sa panaginip na yon, napasigaw ako ng malakas at doon din ako napabalikwas ng bangon. Ano? Panaginip lang yun? Laman na gumagalaw? Buisit! Hanggang sa panaginip ba naman? Inis na inis ako noon na sinabunutan ng sarili ko. Bumaba ako sa kama at lumabas ng kwarto. Diretso ako sa kusina para kumuha ng tubig sa ref. Pero nang buksan ko yon, kabado akong tumingin sa karne. Ewan ko ba nung mga sandaling yon, talagang para akong binabangungot kapag nakakita ako ng karne. Inis ko na lang na kinuha ang pitsyel ng tubig noon at kumuha rin ako ng baso. Mabilis akong nagsalin at nilagok rin ito. Habang kinakalma ko ang sarili ko ay bigla ko namang narinig ang takbo papasok sa kusina. At nakita ko naman si Roy. Sumulpot sa harapan ko at inagaw ang pitsyel na hawak ko. Pahingi ako ng tubig. Huy! Baso ko yan! Tsaka, bakit ganyan itsura mo? Namamawis ka yata. Ha? Ikaw din naman ah. Bakit pati ikaw? Nalaginip ako na malagim, pre. Tukol sa iyo yun eh. Pero ang dahilan kung bakit ganun yung panaginip ko, dahil nakita ko yung karne ng bagong katay na baka na dala nyo kaninang hapon. Yung gumagalaw pa. Ikaw, bakit ganyan itsura mo? Nanaginip din ako, pre. Yung baka na kinatay humihingi ng tulong sa akin. Ano? Ano sabi ng baka? Ang sabi niya help daw eh. Inglesero yung baka. Langyayan. Dahil sa sinabi niya ay nagtawanan kaming dalawa. Ako naman, nagkwento at tungkol nga iyon sa reaksyon ko doon sa karne na gumagalaw. Tumawa rin siya at dahil doon ay nagsabuyan kami ng tubig na galing sa baso at pitsyel. Kinabukasan naman noon, umagang-umaga dala ang tasa ng kape. Lumabas ako. Sa bakuran naman ay nakita ko si Shane na nagdidilig ng halaman. Pinagmasdan ko naman ang bawat kilos niya. Kung usapang tangkad, may taglay siyang nababagay lang din sa tangkad ko. Bumagay rin ang pangangatawan niya sa height niyang yon, lalong-lalo naman ang haba ng buhok niya. Maganda siyang babae, pero sa panaginip ko ay makikita kong parang mabangi siya roon. Hindi ko maintindihan kung bakit nananaginip ako ng ganon. Pero habang pinagmamasdan ko siya, bigla siyang napatingin sa akin. Alanganin akong umiwas ng tingin. Oh, Omel, magandang umaga. Magandang umaga din, Shane. Nakita mo ba si nanay? Naiilang ako noon at mabuti na lang hindi ko napansin si nanay sa umagang yon. Kaya may nagamit akong dahilan para magtanong. Nako, namamalengke. Marami pa kasing kulang sa kusina eh. Sasamahan ko sana, kaso hindi pa ako nakapagbinyag ng halaman. Pakatanghaliin siya ng balik eh. Nagugutom ka na ba? Luto na pala yung pagkain sa ibabaw ng lamesa. Oh, anong ulam? Ano pa nga ba? Di baka. Natigilan ako sa sinabi niya. Napansin ko rin ang maloko niyang ngiti na parang inaasar ako. Ako naman ay nagkunwaring uminom ng kape at tumango. Hindi ka kakain kasi yun yung karne na gumagalaw kagabi. Hindi naman sa ganon. Ano lang, hindi lang talaga ako kumakain sa umaga. Hindi naman na gumagalaw yung karne o Melo. At saka luto na yan, sa hilaw lang yun nangyayari. Oo nga, pero hindi ako kumakain sa umaga, promise. Hindi ako nagbibiro. Mamayang tanghali pala, baka ulit yung ulam ha? Hindi ako nagpahalata na apektado sa sinabi niya. Tumangulang ako at nagkunwari na hindi apektado. O sige, mamayang tanghali kakain ako. Ang cute mo palang mapraning sa karne na bagong katay, no? Pero totoo, yun yung basihan ng mga namamalengke kung bakit nasasabi nilang sariwa yung karne. Kapag sariwa, di ba nga mas masustansya? Kaya ibig sabihin, yung karne na gumagalaw, masustansya yon. Ibig sabihin,
Kapag kinain ng karne na hilaw, masustansya talaga? Basta ba malinisan ng maigi? Ito naman nagbibiro lang ako sa karne na hilaw. Sineryoso mo naman. Nakakain kaya talaga yung karne ng hilaw? Hindi mo pa ba natikman yun? Ano? Karneng hilaw? Oo, kinilaw, ganun. Kinilaw? Gusto pa nga ng mga taga-ibang bansa yung mismong gumagalaw eh. Hindi mo ba alam na yung kinakain ng ibang tao, karning hilaw? Masarap pa nga yung sausawan nila dyan eh. Karamihan sa mga kumakain ng ganun, yung mga taong gumagamit ng chopsticks. Kumunot naman ang noo ko. Iniisip ko ang mga taong singkit. At ilan sa mga videos ng mga ito, pansin ko nga na parang hilaw ang karne ng mga kinakain nila. Hindi nga lang karne kasi kahit hilaw na isda kinakain nila. Oo nga pala mga Koreano kumakain nun. Pero hindi ko kaya yun. Ako nga kaya ko yun eh. Ha? Oh, bakit? Basta malinis lang kaya ko yun. Kumunot ang noo ko. Kinilabutan na naman ako sa isiping kinakain niya ang karne ng hilaw. Napatingin ako sa tasa ng kape ko at parang nawalan na ako ng gana na inumin yon. Bumalik ako sa kusina. Tinapon sa lababo ang kape sa hinugasan ng baso. Lumabas ako agad at nakita ko siyang may dala ng pala at sako. Oh, saan ka pupunta? Mangunguha lang ako ng mga pataba galing sa dayami doon sa may palayan. Para dito sana sa mga bulaklak na ililipat ko. Samahan na kita. Wala naman akong gagawin eh. O sige, ikaw bahala. Lumabas nga kami ng mansyon na yon. Sinamahan ko siya papunta sa palayan kung saan naani na ang mga palay. At may 2 bundok ng dayami roon na magkakalayo. Nag-uusap kami habang papunta roon. Habang naglalakad, nakaramdam ako ng tila ihip ng hindi normal na hangin sa bato ko. Napahawak ako roon at napahinto. Ano yun? Oh, bakit? Ewan ko. Parang may umihip na tao sa bato ko. Ha? Naku, baka mamaya binabati ka. Sabihin mo, Omel, purya aswang, tapos kagatin mo yung dila mo sa dulo. Anong purya aswang? Oo, basta gawin mo na lang. Baka kasi daigin ka eh. Nagtataka man ay sinabi ko ang purya aswang at kinagat ang dila ko. Nakarating nga kami sa may dayami at agad siyang umupo roon. Ako naman, umupo doon dahil nawala na ang ihip sa bato ko. Binaliwala ko ang ganong pakiramdam at saka tumulong sa paghalukay ng dayami hanggang sa may natagpuan kami. Uy, ang mamakol oh. Oo nga no, masarap to ah. Kilala mo rin pala to? Oo naman, paborito namin to ni nanay eh. Ang dami no, kunin natin. Buti na lang pala nagawi tayo dito. Ang amamakol po ay uri ng mushroom na matatagpuan sa dayami. Masarap po yon lalo na ang mga maliliit pa lang. Inuna namin muna yon bago ang pataba niya sa mga bulaklak. Ang saya namin kasi napakarami nga nun. At ang iba, talagang bumubukol pa lang. Yun kasi ang mas manamis-namis. Amamakol ang tawag sa amin noon. Pero sa iba yata, buryong. Hindi ko lang po sigurado, basta isa po itong uri ng mushroom. Oy, anong ginagawa niyo dyan? Oroy, ginagawa mo dito? Sinundan ko kayo. Kayo, bakit kayo nandito? Tsaka ala, ang mamakol ang dami ah. Nagtawanan kami noon dahil kahit si Roy na intriga sa bagay na yon. Tumulong din siya sa pagkuha ng mga bagay na yon at binaliwala na lang niya ang sagot sa tanong ko. Inikot pa namin ang paligid ng dayami at bawat balikwas namin may nakukuha kami. Hindi kaya iniihan to ng kalabaw? Hindi naman. Malayo naman dito yung mga kalabaw eh. Baka mamaya may ihi pala no? Masustansya daw yun kapag may ihi, sabi ng matatanda. Ganun ba? Ano yun, pampahaba ng buhay? Malay natin, oo, di ba?
Habang umaandar ang kalokohan namin ay nakikitawa rin si Shane. Bigla siyang napahinto at napalingon. Napansin ko naman siya at si Roy ay napasilip sa kanya. Nasa gitna lang kasi nila akong dalawa. Oh, bakit? Ewan, napapraning lang siguro ako. Pakiramdam ko kasi may nakatingin sa akin. Ha? Ako kanina parang may umihip sa likod ko. Paano kung totoo ngang may nakatingin sa atin? Ha? Ibig sabihin, ramdam mo din? Teka nga. Tumayo noon si Roy at sinundan ko naman siya ng tingin. Napatayo rin si Shane nang maglakad si Roy papunta sa mga puno ng saging. Tol, alam meron dyan. Lola? Lola, wag ka na po magtago. Labas na. Ano po bang kailangan nila? Dahil sa sinabi ni Roy, napatago si Shane sa likuran ko. At mula naman sa mga puno ng saging, lumabas ang matanda. Dahil doon napahakbang ako para lapitan sana sila. Pero hinawakan ako ni Shane sa braso para pigilan. Bakit? Huwag kang lumapit sa kanila. Bakit nga? Matanda lang naman yun eh. Basta huwag ka na lang lumapit. 2 kamay na niya ang hawak niya sa braso ko. Kulang na lang yakapin niya ito. At kitang-kita ko noon ang takot sa mga mata niya. Kinausap naman ni Roy ang matanda, pero pansin ko na tumalim ang titig ng matanda rito bago umalis. Bumalik si Roy sa pwesto namin. Dala ang dahon ng saging na kinuha niya. At agad naman akong nagtanong. Bakit umalis? Ano raw sabi? Tinanong ko kung anong kailangan niya. Umalis naman. Sinamahan pa nga ako ng tingin eh. Kita ko nga eh. Mag-ingat na kayo sa susunod ah. Huwag yun na siyang lapitan. Aswang kasi yung matandang yun. Aswang? Dahil naman sa nangyari ay dali-dali kaming kumuha na lang ng pataba at inilagay ito sa sako na dala ni Shane. Si Roy naman, inilagay na ang dahon ng saging at ang mga amamakol na nakuha namin. Nang dumami na ang laman ng sako, ako na rin ang nagdala noon at sabay naman kaming pauwi sa malaking bahay. Pagdating namin doon, kanya-kanya naman kaming kilos sa aming mga gawain. Si Roy ang tumulong kay Shane sa pagpapaganda ng mga bulaklak dahil ako ang nagluto ng amamakol. Lumabas pa ako noon para kumuha ng labog. Kung pamilyar po kayo sa uri ng gulay, ito ay dahon at ang tangkay nito ay matinik. Hindi ko kasi alam kung ano ang tawag nito sa Tagalog. Basta sigurado ako na maraming mga listeners dyan na alam kung ano to. Uy, Omel, saan ka pupunta? Diyan lang sa likod. Kukuha lang ako ng labog. Tumango lamang si Roy at saka nagpatuloy sa paglalagay ng mga pataba sa bulaklak. Kumunot ang noo ko kasi nang mapansin kong parang close sila nung panahong yon. Nakaramdam ako ng inggit. Ipinilig ko na lang ang ulo ko at tuluyan na akong lumabas ng gate. Pinuntahan ko ang lugar kung saan maraming dahon ng labog at ang lulusog pa. Doon naman, muli akong nakaramdam ng kakaiba. May narinig akong sit-sit noon at hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Dahil parang sa isang iglap, nawala ako sa sarili ko at saka ko lang napagtanto na wala ako sa kinaroroonan ko. Nakatayo lamang ako sa gilid ng sapa noon. Hala, nasan ako? Tiningnan ko ang kamay ko noon at hawak ko nga ang iilang dahon ng labog na napitas ko. Oh, Omel, anong ginagawa mo dito? Agad akong naharap sa nagsalita sa aking likuran. Si Shane yon. Pero hindi ko alam kung bakit parang iba siya sa inaasal niya ngayon. Si Shane kasi na nakilala ko, parang mahiyain. Hindi siya diretso kung makatingin sa akin. At may pagkakataong umiiwas talaga siya. Pero ito, taas noong lumapit pa sa akin at iba ang ngiti niya. Parang inaakit niya ako na hindi ko maintindihan. Ibig sabihin ba niyan gusto mong gumala? Ha? Gumala? Ano kasi?
Ang totoo niyan, hindi ko alam kung paano ako napadpad dito. Tsaka kukuha lang ako ng labog, di ba? Aanhin mo ang labog. Ano ba namang klaseng tanong yan? Alam mo naman kung bakit kukuha ako ng labog, di ba? Imposibleng nakalimutan mo agad. Sa pagkakataong yun naman, alam kong hindi siya si Shane. Nararamdaman ko kasi sa kausap ko kung siya ba talaga yon o hindi. Nakilala ko na si Shane kahit saglit lang at hindi ako tanga para sabihin siya pa rin yon. Sa rason pa lang kung bakit kailangan ko ng labog, halata nang hindi siya. Basta. Kung ano man yung dahilan kung ba't ako napunta dito, siguro puri aswang na lang. Uwi na ako. Humakbang ako para daanan lang siya sana. Pero hinawakan niya ako sa braso. Oh, hindi dyan ang daan papunta sa inyo. Dito sa kabila. Pagtingin ko sa harapan ko, napansin kong nag-iba ang lugar. Kung saan ako nakaharap kanina, yun ang daanan na nakita ko. Sa pagitan ng dalawang kawayan at ang daanan na papunta sa amin, nasa likuran ko na. Nagtaka naman ako. Para sa akin, napaka-imposible. Alam ko naman kung saan ako nakaharap kanina. Alam mo ba, Omel? Malapit lang dito kung saan ako nakatira. Halika, sumama ka sa akin. Papasayahin kita. Kumapit siya sa braso ko. Kapit na parang inaakit ako. Hinahaplos pa niya ang dibdib ko at doon ako napapikit dahil hindi ko maiwasang kabahan. Bitawan mo nga ako. Ilayo mo yung kamay mo sa akin. Hindi ikaw si Shane. Kaya wag mo akong niloloko. Ano ba pinagsasasabi mo? Ako to, si Shane. Hindi ikaw si Shane. Alam ko kung sino siya. Ako si Shane. At ugali kong manlin lang ng tao. Yung ginagawa ko sa'yo, paraan ko yon para makuha yung loob mo. Ano? Isa akong mandurugo, Omel. At ang gusto ko sa lahat, dugo ng lalaki na katulad mo. Pasasayahin din kita kung gusto mo. Hihingi lang ako kahit konting dugo mo lang, Omel. Pwede ba yon? Siraulo ka na. Lumayo ka sa akin. Hindi ka na makakawala sa akin. Nakita kong parang iihipan niya ako sa muka. Kaya mabilis kong tinakpan ang bibig niya at umiwas. Pagkatapos nun ay tinulak ko siya at nawalan siya ng balanse. Mabuti na lang talaga araw yun noon. Kaya hanggang tao lang siya. Alam kong aswang ang babaeng yon. Hindi pa naman ako nakakita ng aswang. Pero alam ko ang ilan sa mga pamamaraan nila. At isa na yung ginawa ng babaeng yon sa akin. Habang tumatakbo ako palayo, sumigaw ang babae pero hindi na boses ni Shane. Oo, hindi ako si Shane. Pero kapatid niya ako. Kaya hindi ka lang sa akin dapat mag-ingat, kundi pati sa kanya rin. Nangilabot ako sa narinig. Tumatakbo ako noon pero para akong lumulutang sa dinadaanan ko. Sobrang nanlamig talaga ako noon sa takot. Lalo na't napagtanto ko pa na malayo na pala ang narating ko. Mabuti na lang nakarinig ako ng tawag. Omel! Omel, nasan ka na ba? Nay? Tol! Hoy! Nasaan ka ba, Tol? Sumagot ka! Omel, kung naririnig mo kami, sumagot ka! Hindi ko na alam kung anong oras yon. Pero palagay ko noon tanghali na talaga. Nay! Nay, nandito ako, Nay! Omel, anak! Diyos ko po, saan ka ba kasi nanggaling? Kanina pa kami naghahanap nila Roy sa'yo. Anong oras na, Nay? Abay, 11:00 na. Akala ko ba, Tol, kukuha ka lang ng dahon ng labog. Ilang oras ka na namin hinahanap. Ano ba nangyari sa'yo? Ewan ko. Naaswang yata ako. May biglang sumitsit sa akin eh. Tapos dahil doon, nawala na yata ako sa sarili ko. Nagising na lang ako, nasa sapa na ako. Doon sa labas nitong lugar. Ano? May sumitsit sa'yo? Dahil narinig ko ang boses ni Shane, napatingin ako sa kanya at doon ako natameme sandali. Kumunot ang noo niya at napansin ko rin ang pagkabalisa sa mukha niya. Parang bigla siyang nag-aalala sa isang dahilan.
Oo, at meron nagpakitang babae sa akin. Ang totoo niyan, ginamit niya yung anyo mo. Pero hindi niya kasi ako mauto. Kaya bumalik na lang siya sa tunay na anyo niya. Naging ibang babae siya. Babae? Ginaya ko? Diyos ko po naman, baka aswang yun. Yung aswang na may kakayahang manlinlang ng lalaki. Hindi ba't may ganon? Ang mabuti pa bumalik na lang tayo. Pero tol, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Pansin kong sumunod ang paningin ni Shane sa paghawak sa akin ni Roy. Kita ko rin sa mga mata ni Roy ang pag-aalala. At para mapanatag siya, tumango ako sabay kuha ang kamay niya sa braso ko at tinapik ang balikat niya. Ayos lang ako, tol. Huwag kang mag-alala. Aba, ang bangis nun ah. Kahit umaga, gusto mong biktima? Bumalik na nga kami sa bahay noon. Wala doon si Sir Orlan dahil abala ito sa pag-aasikaso ng mga kailangan sa mga lupain. Pagbalik sa bahay, sabay kaming kumain ng pananghalian. Bahala na kung makakuha ako ng pang-aasar sa mga kasama ko. Basta, hindi ako kakain ng karne. Pero dahil din sa nangyari, tila hindi na nila ako pinansin pa. Amamakol ang ulam ko na merong labog. Si nanay na ang nagluto at yun din ang pinagsaluhan namin. Bali sa kanila may sinabawang karne ng baka lang. Pagkatapos namin kumain, kinausap ulit ako ni Roy. Anong ginawa sa'yo ng babae, tol? Nilandi niya ako. Ginamit niya yung katauhan ni Shane. Hinayaan mo naman. Sira, bakit ko na mahahayaan? Siyempre hindi, no? Alam ko kung ano siya. At alam kong hindi yun si Shane. Paano halimbawa si Shane yun? Hayaan mo ba? Ano? Saan ba papunta tong usapan natin, tol? Sa akin ba o sa nararamdaman mo na? Ito naman masama ba mag-alala? Tsaka mag-ano? Mag-ano? Wag na, kalimutan mo na. Basta okay na ako dun sa okay ka. Sa susunod kasi mag-ingat ka ha. Ang hilig mo kasi sa babae. Tumalikod siya noon at sinundan ko lang ng tingin. Napailing na lang ako sa inaasta niya. Alam ko ang dahilan niya. Awkward lang talagang i-mention. Siyempre, iba siya at iba naman ako. Huminga lang ako noon ng malalim. At sa hindi inaasahan, nagpatihulog na naman ako sa malalim na pag-iisip. Ang sabi kasi ng babae, kapatid niya si Shane. Hindi ko maiwasang magduda na rin kay Shane. Pero ang aswang ay mapanlin lang. Baka kasi sinasabi niya lang yon dahil si Shane din ang target niya. Hindi ko masyadong naklaro ang mukha ng babae, kaya hindi ko masabi kung nagsisinungaling lang ba siya o hindi. Anak, Omel, ayos ka lang ba? Nay, ayos lang po ako. Oh, merienda na . Nasan ba si Roy? Para sa inyong dalawa to. Umalis na, Nay. Umiral na naman yung pagkabakla niya kasi. Hoy, aba, ikaw ha? Hindi porket magkaibigan kayo, ganyan ka na sa kanya. Amo pa rin natin ang tatay niya kaya umayos ka. Oo, Nanay, sorry na. Pero totoo ba yung sinasabi mo, Omel? Ganun talaga si Roy? Ay naku, Nay. Mismo sa harap mo niya sinabi Abay, ibig sabihin, hindi pala siya nagbibiro noon. Oo nga, Nay. Nagtapat na nga siya ng pag-ibig sa akin Aray! Kinaltukan ako ng nanay ko dahil sa sinabi ko. Sinamaan pa niya ako ng tingin pero nagpipigil siya ng tawa. Abay, edi sinagot mo naman. Hala si Nanay. Malamang hindi. Babae ang gusto ko at alam niya yun. Tsaka bakit ko sasagutin yun? Abay, malay ko ba? Mamaya nahawa ka na . Natawa na lang ako kay nanay noon. Hindi na bumalik si Roy sa pwesto ko. Kaya ang pagkain niya, dinala ko na lang kung nasaan siya. Hinanap ko muna siya at wala nga siya sa kwarto niya. Pinuntahan ko sa terasa, wala rin. Sa kusina, wala din kaya lumabas ako. Pumunta ako sa gazebo at doon ko siya nakita at si Shane. Naaktuhan ko mismo kung paano niya hinalikan ang kamay ng babae. Kumunot naman ang noo ko.
Kita ko rin kung paano hinila ni Shane ang kamay niya mula kay Roy. Aalis na sana ako, kaso lumingon na si Shane at sumunod si Roy. Dahil doon, umayos ang posisyon ng kaibigan ko, kaya wala na akong choice kundi tumuloy na lang. Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Oh, bakit? Ano kailangan mo sa akin? Iiwan ko muna kayo Tapusin ko lang yung ginagawa ko. Umalis si Shane noon at hindi na ako umimik. Si Roy noon, nakatitig lang sa akin. Inabot ko sa kanya ang plato na may lamang turon. Para saan naman yan? Yang sabi ni nanay, dalaw daw tayo dito. Alam naman kainin ko to mag-isa. Pero mukhang bad trip ka. Istorbo ka eh. Yun lang ang sabi niya at tinalikuran na agad ako. Kumunot lalo ang noo ko. Hindi niya kasi pinansin ang pagkain na inaalok ko at umalis na naman. Dahil doon, mag-isa na lang akong naupo sa gazebo. Ano kayang meron sa kanila? Nagkakamabutihan na kaya sila? Ano naman kung sila na? Ay nako, bakit kasi ganito na naman yung iniisip ko? Pagsapit ng gabi noon, hindi ko maintindihan ang nangyayari. Pero nakarinig kasi ako ng angil ng hayop sa labas ng kwarto ko. Sa bintana ko kasi kapag sumilip, likuran na yon ng bahay. Kaya mismo sa may bintana ko dinig na dinig ang angil ng mabangis na hayop sa labas. Bumangon ako at sumilip pero wala akong nakita. Pero nakarinig ako ng sigaw ng babae. Dahil doon ay mabilis akong lumabas. At narinig ko sa may kwarto ni Shane ang paghingal niya na napakalakas. Kumatok ako sa may pintuan. Nanahimik siya bigla. Kumatok ulit ako at tinawag siya. Shane? Ayos ka lang ba dyan? Oo, Mel? Oo, ako to. Tsaka, bakit ka ba sumisigaw? Ikaw ba talaga yan? Oo, ako nga to. Ano ba nangyari sa'yo? Dahil sa tanong ko, biglang bumukas ang pinto. Nagulat ako nang yumakap siya sa akin. Shane? May gustong kumuha sa akin, Mel. Hindi ko alam kung saan ako tatakbo. Gustong kumuha sa'yo? Teka nga. Humakbang ako papasok kahit nakayakap siya sa akin. Nang nasa loob na kami ng kwarto niya, sinara ko ito at saka hinawakan siya sa balikat. Bakit? Anong problema? May gusto ngang kumuha sa akin. Nasa bintana ako siya. Sabi niya kahit ano raw gawin ko, makukuha niya pa rin ako. Ano? Naguguluhan ako noon. Ang sabi kasi ng babaeng aswang na gustong bumiktima sa akin, kapatid niya si Shane. Pero si Shane ngayon, siya ang nakikita kong takot na takot. Tulungan mo naman ako, Mel. Hindi ko kasi alam kung saan ako magtatago eh. Mapalabas sa loob ng bahay, delikado ako. Ha? Paano ka naman naging delikado dito sa loob? Hindi mo kasi naiintindihan eh. Di pa intindi mo sa akin. Kasi Shane, naguguluhan talaga ako. Alam mo yun? Kumala siya sa pagkakayakap sa akin. Nagpuna siya ng luha at tumalikod. Huminga siya ng malalim at ako naman noon hindi nagdalawang isip na magsalita tungkol sa narinig ko. Ang babaeng muntik na ako makuha, Shane. Nagpakilala siyang kapatid mo. May kapatid ka bang babae? Oo, Mel. Ate ko siya. Si Samara. Ang sabi niya, mandurugo siya. Hindi ako sigurado kung siya nga ba talaga yung kapatid mo na tinutukoy mong Samara. Pero sa'yo ko na itatanong. Gusto ko yung totoo, Shane ha. Sagutin mo ako. May lahi ka ba mandurugo? Dahil sa tanong ko, dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Luhaan ang mga mata niya at matagal siya bago nakapagsalita. Ako naman nagtiyagang maghintay. Napataas baba pa ang titig ko sa kanya. Hindi ko naman kasi nararamdaman na may kakaiba sa kanya. Hindi ko naman makita na aswang siya.
Pero dahil ang ugali ng mandurugo ay mapanlinlang, napalunok ako. Baka kasi patibong niya lang sa akin ito. Kung sasabihin ko bang oo, na mandurugo ako, sasaktan mo ba ako? Hindi. Kung hindi mo naman ako sasaktan eh. Tsaka, bakit ka ba natatakot? Kung may lahi ka namang ganun. May lahi lang ako, pero hindi ako tulad nila. Anong hindi naging tulad nila? Kasi tinakasan ko ang lola ko na magbibigay ng mutya sa akin. Kapag nakuha ko ang mutya, saka ako magiging katulad nila. Lola mo? Yung nakita natin sa may puno ng mga saging, yung kinausap ni Roy, siya yung lola ko. Gusto niya rin akong makuha. Napabuntong hininga na lang ako noon. Hindi ko kasi alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Pero naiintindihan ko siya kung bakit hindi niya sinabi sa amin ang tunay niyang pagkatao. Wala naman kasing taong may lahing aswang ang ilalaglag ang sarili niya. Kaya ako nandito dahil nagtatago ako sa kanila. Ang bahay na to kasi yung bahay na hindi nila basta-basta mapapasok. At naniniwala ako na kapag nandito ako, hindi nila ako magagawang katulad nila. Pero hindi ko alam kung tama pa ba na nasa bahay ako na ito. Anong ibig mo sabihin? Kahit kasi sa loob, delikado ako, Omel. Tsaka, bakit ka naman magiging delikado dito? Laruin mo nga sa akin. Bakit ka delikado? Si ano kasi... Hindi niya natuloy ang sasabihin niya dahil biglang nabasag ang jealousy sa may bintana ng kwarto niya. Nagsigawan kami roon dahil may halimaw na nasa bintana. At sobrang nakakakilabot ang kanyang itsura. Walang ya. Ano yan? Delikado tayo dito, Omel. Umalis na tayo. Hinila niya ako palabas ng kwarto noon. Saktong paglabas namin, lumabas din si nanay na parang naalimpungatan. Ano ba nangyayari? Bakit may narinig akong nabasag na bintana? At bakit ba kayo nagsisigawan, Omel? Ewan ko, Nay. May halimaw sa labas. Ano? Halimaw? Umalis na po tayo. Hindi tayo ligtas dito. Aba, teka, tatawagin ko si Sir Arlan at si Roy. Wag, Nay. Wala po sila dyan. Umalis na tayo. Aba, hindi natin sila pwedeng iwan. Omel, ikaw na ang tumawag. O sige, Nay. Tumakbo ako paakyat sa hagdan noon kahit nagsisisigaw si Shane na wag. Bumalik ka na lang dito, Omel! Wala nga sila dyan! Maniwala ka! Sila yung aswang! Napahinto ako noon at biglang nanigas sa kinatatayuan ko. Parang hindi pa nag-sink in sa utak ko ang narinig. Nasa itaas na kasi ako noon. Nakaakyat na ako sa hagdan at ang kwarto ni Roy ay bumukas. Dahan-dahan siyang lumabas noon at tumingin siya sa akin. Ako naman, takot na kinausap siya. Tol, kailangan na natin umalis. Omel, wag mo siya kausapin. Umalis ka na dyan. Hindi siya tao, maniwala ka sa akin. Ano bang sinasabi ni Shane, Tol? Hindi ko maintindihan. Walang giya siya. Sinabi niya sa'yo. Hindi naman totoo, di ba? Pero kabilugan ng buwan ngayon. Ayoko nang palagpasin nito. Kailangan ko siyang ialay para kay Papa. Sa harapan ko napasunod ang mga mata ko sa paglaki niya. Napasalampak ako sa kinakatayuan ko noon. Nanlamig ang buong katawan ko sa takot. Nag-iba ang anyo ni Roy at gulong-gulo pa ang isipan ko noon kung bakit siya naging ganon. Tol? Tol, anong nangyari? Anong nangyayari sa'yo? Anak, Roy! Ano nangyayari sa'yo? Ito ang lahi namin, Omel. Nanay Lida, ganito ko. Ganito kami ng tatay ko. Pero hindi namin kayo sasaktan. Huwag kayong mangailam! Umalis siya at dinaanan niya lang ako. Si Shane noon, sumigaw na lang. Tumakbo siya mag-isa palabas. Dahil sa siguradong siya ang target ni Roy. Dali-dali akong bumaba ng hagdan. Roy! Sandali! Huwag mo saktan si Shane!
Omel! Omel, anak, huwag ka nang sumunod! Diyos ko po, ano ba nangyayari? Wala akong maintindihan! Takbo lang ako ng takbo noon. Sa kusina ako dumaan at doon ay may isang aswang din ang humarang sa akin. Tumakbo ako papunta sa harap at halos madapa-dapa pa akong tumatakas sa aswang na nasa likurang banda. Shane! Huwag mo nang sundan si Shane, Omel! Si Shane lang ang kailangan nila! Hindi, Nay. Kakainin ni Roy si Shane. Shane! Shane, nasan ka? Halika, Nay! Hinila ko si nanay noon. Hinahabol pa kami ng isa pang aswang. Dahil sa paghabol ng aswang na yon, hindi ko na alam kung ligtas pa ba kami. Kung totoo ba ang sinabi ni Roy na hindi kami masasaktan. Basta tumakbo na lang kami ni nanay noon palabas. Nang biglang tumalo naman ang aswang na yon sa mismong harapan namin. Sigawan kami noon ng nanay ko. Umaatras kaming nakaupo noon habang ang aswang ay papalapit sa amin. Sino ba ito? Si Sir Orlan ba ito? Ewan ko. Hindi ko alam, Nay. Maya-maya ay nag-angat ng kamay ang aswang na yon at hahampasin kami ni nanay. Pero bago pa magawa ng aswang na yon ang pakay niya, biglang inatake ito ng isa pang aswang. Pa! Ano ka ba? Si Omel yan! Pinatakas nila si Shane. Dapat lang sila managot. Huwag nga pa! Ano ba? Huwag sila! Huwag kang hibang, Roy. Tao lang sila. Dahil pinigilan ni Roy ang ama niya, tumayo ako at hinila si nanay. Tumakbo kami noon palayo. Walang tigil kami sa pagtakbo. Malayo pa talaga ang labasan sa lugar na yon kaya nakakatakot. Hindi namin alam kung makakaabot pa kami. Bitawan niyo ako! Ayoko nga! Ano ba? Dahil sa sigaw naman na yun ni Shane, napahinto kami ni nanay. Sa dulo ay nakita ko siyang hawak ng isang babae at may kaharap itong matanda. Shane! Saan ka ba pupunta, Omel? Sige la, hahawakan ko siya. Pagkatapos ipalunok mo na sa kanya ang mutya. Napanganga ako noon dahil sinasakal ng isang babae si Shane para bumuka ang bibig niya. Ang matanda naman noon, nagluwa ng mutya. Nagpumiglas pa si Shane at agad na nanghina. Habang si nanay naman, hinawakan ako sa braso. Halika na kasi, Omel! Hinila niya ako. Ako naman noon ay hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. Pipigilan ko ba ang pamilya ni Shane? O hahayaan sila para may laban siya kay Roy? Hindi ko alam kung ano ang pipiliin ko noon. Pero nakapiglas yata si Shane at nakawala. Tumakbo ito, pero hindi ko inasahan ang babaeng napunta sa harapan namin. At biglang dinakma ng sabay ang leeg namin ni nanay. At pareho kaming itinaas. Sige, mamili ka, Shane. Lulunukin mo ang mutya o mamamatay sila. Halos kapusin ako ng hininga noon. Inaabot ko ang kamay ko kay nanay. Nag-aalala ako sa kanya dahil tulad ko nasasakal din siya. Sobrang lakas talaga ng babaeng aswang noon. Paparating na ang mga dangga, Shane. Sa oras na makalapit sila at hindi mo pa nalulunok ang mutya, mamamatay ang dalawang to. Ate, maawa ka! Huwag mong gawin yan! Omel, patawa dahil pinahama ko pa kayo! Huwag mong hayaang ialay ka ng mga dangga na yon. Mamili ka sa lalong madaling panahon dahil nauubusan ka na ng oras. Oo, ito na. Pero bitawan mo na sila. Gagawin ko na. Wag, Shane! Wag! Hirap na hirap ako noon pero hindi nakinig si Shane. Umiiyak itong isinubo ang bato ng lola na nakahandusay na sa paanan nito. Tumawa ang babae at naramdaman ko ang matulis niyang kuko sa leeg ko. Ibabaon niya ito na labis kong ikinabahala pero biglang may umatake rito. Nabitawan niya kami at pareho kaming nahulog ni nanay sa lupa. Napahawak ako sa lalamunan ko at napaupo.
Pagtingin ko sa babae ay nagpalit siya ng anyo bilang mandurugo. May kaharap itong aswang. Nagpambuno pa ang dalawa at alam ko ang aswang na yon ay walang iba kung hindi si Roy. Ayos ka lang ba, Omel? Omel! Nailida! Tumakbo si Shane papunta sa amin at tinulungan niya kaming makatayo. Hindi pa siya aswang nang titigan ko, pero alam kong nalunok niya ang mutya. Nang makatayo naman kami, bigla namang may umatake sa kanya. At napaliyad siya sa mahabang kalmot na nilikha nito sa likuran niya. Shane! Sir Orlan! Tama na po! Hindi na siya normal. Nasa kanya na yung mutya! Hindi niyo na siya maaalay! Bigla akong sinakal ng aswang na yon. Pinahiga niya ako sa lapag at sobrang higpit ng pagkakahawak niya sa akin sa leeg. Kung hindi si Shane, ikaw na lang ang kakainin ko! Diyos ko, sir, wag naman po! Wag po ang anak ko, sir! Maawa ho kayo! Nagpumiglas ako noon pero sobrang higpit ng pagdiin niya ng kamay niya sa leeg ko. Pero biglang may kumalmot sa likuran niya na ikinaliyad niya ng husto. Bitawan mo siya! Nagulat ako noon nang makitang nag-iba na ng anyo si Shane. Nagkaroon na rin siya ng pakpak tulad ng ate niya at mukha na rin siyang halimaw. Napaubo ulit ako noon na napahawak sa lalamunan ko nang mabitawan ako ni Sir Orlan. Gumapang ako papunta kay nanay at siya naman ay tumayo para tulungan ako. Umalis na tayo dito, Omel! Hindi ko na kaya ang mga nakikita ko! Pumayag ako sa gusto niya. Lumayo nga kami roon pero panay ang ubo ko. Hinabol pa kami ng babaeng mandurugo na kalaban ni Roy. Pero hinabol din niya ang babae at pinigilan ito. Napuno ng malagim na labanan ang gabing yon. Naglalaban din si Shane at si Sir Orlan. Sa pagkakataong yun naman, sarili na lang namin ang iniisip namin. Tumatakbo kami noon pero panay din ang lingon. Kaya nakita ko kung paano lampasuhin ni Sir Orlan si Shane. Pero bumabangon pa rin si Shane kahit paano. Diyos ko po, Omel! Hindi ko inasahan na masasaksihan ko ang lahat ng to. Ano ba nangyayari sa mundo natin? Bakit puro sila aswang? Hindi ko na talaga alam ang gagawin, anak. Tumakas na lang tayo, Nay. Bahala na kung saan tayo makakarating. Nakalayo kami ni nanay noon. At naging dahilan din namin yon kaya napahinto kami. Pareho kaming hingal noon at ako naman ay napahawak sa leeg ko. Doon na ako nakaramdam ng hapdi. Meron pala akong sugat. Ayos ka lang ba, anak? Nasaktan ka ba? Mahapdi yung leeg ko, Nay. Nasugatan ako. Ikaw ba, Nay? Agad kong kinapa ang leeg niya. Napadaing naman siya kaya sigurado ako na may sugat din siya roon. Hinawakan ko lang ulit ang kamay niya at hinila para magpatuloy sa paglalakad. Pero biglang may narinig kaming pagaspas ng pakpak sa itaas. Ano na naman ba yun, Omel? Ewan ko nga, Nay. Sabay din kaming napatingala noon. At gano'n na lang ang sigaw namin nang makita namin ang aswang na mandurugo na lumilipad sa itaas. Takbo, Nay! Ano bang gagawin natin, anak? Wala tayong laban dyan! Basta takbo lang, Nay! Pero biglang dinaklot kami ng aswang na yon. Itinaas niya kami ni nanay na naging dahilan ng pagsigaw namin. Sagad sa lalamunan talaga. Sa ibaba naman ay may isang aswang din na huminto at napatingala sa amin. Galit na galit itong nagwawala nang makitang nasa ibabaw na kami. Ano bang gagawin natin, Omel? Katapusan na ba natin ito? Si Shane lang ang makakaligtas sa atin, Nay. Tawagin natin siya! Shane! Shane, tulungan mo kami! Tulungan mo kami, Shane! Maawa ka sa amin, Shane! Ngunit inilayo kami ng aswang sa lugar na yon. Lumilipad siya palayo, pero ang aswang sa ilalim ay sumusunod.
Mapapagod ka rin sa paglipad. Tandaan mo, baguhan na aswang ka lang at hindi habang buhay lilipad ka. May 2 ka pang karga. Natahimik ako noon. Napansin ko rin ang lipad ng aswang na may hawak sa amin. Pataas pababa na parang nanghihina na rin siya. Shane? Ikaw yan? Nay! Nay, si Shane ito! Diyos ko po, Shane! Maraming salamat ha, anak! Pilit niya kaming nilalayo noon, pero nakasunod talaga ang aswang. Ang nakakakilabot pa noon, umaakyat sa puno ang aswang at tumatalon para maabot kami. Sigawan naman kami ni nanay noon sa takot na baka maabot kami ng aswang. Hindi ko alam kung nasaan si Roy o ang ate ni Shane. Basta si Shane noon, ginagawa niya ang lahat para hindi kami mabiktima ng aswang. Ngunit tulad nga ng sabi ng aswang sa ibaba, hindi sa lahat ng pagkakataon lilipad siya. Dahil oo, napagod din siya sa huli. Nanghina at sigawan kami noong bumulusok pa ibaba. Bumagsak nga kami noon, pero sinigurado niyang hindi kami masasaktan. Sinakripisyo pa niya ang sarili niya at 2 kami ng nanay ko mismo ang dumagan sa kanya. Ano sabi ko sa'yo, Shane? Mahina ka na. Wala ka ng panama sa akin. Hindi mo makukuha ang taong yan sa akin. Dahil sa akin nananatili ang mga yan sa loob ng maraming taon. Ako ang makikinabang sa kanila. Ako na lang ang saktan mo. Huwag na sila. Pakiusap. Umuubo noon si Shane at bumalik na siya sa pagiging tao. At kami noon ni nanay, takot na tinulungan siyang makabangon. Humahakbang kasi palapit sa amin noon ang aswang. Baka kain ka ba? Hindi ba't aswang ka rin? Hindi ako kumakain ng kapwa aswang. Ano ba kasing nangyari sa iyo, sir? Bakit ka ba naging ganyan? Sadyang hindi mo lang ako kilala, Lida. Mananatili lang naman sana kayong buhay kung hindi nyo nalaman ang sikreto namin ng anak ko. Pero ngayon alam nyo na, wala na akong tiwala sa inyo. Tuloy lang siya sa paghakbang ngunit sa isang iglap noon, biglang may umatake rito. Kapareho nitong aswang at ang ibig sabihin, si Roy yun. Napanganga na lamang ako noon na nakatingin sa kanilang nagpapatayan. Napatakip ng bibig din noon si nanay. Pero ilang beses ko ring nakita si Roy noon na dehado sa ama. Nag-aalala ako noon dahil baka mapatay siya ng tatay niya. Roy! Huwag ka magpapatalo! Tol! Diyos ko! Ayoko makita patay ka! Sir! Tama na, sir! Tutulungan ko siya, Omel. Pero mahina ka pa, Shane! Kaya ko to! Umalis na kayo! Sa harapan namin noon ay nagbago na naman ng anyo si Shane. Si nanay noon, umiiyak na lang na yumakap sa akin. Pinagtulungan ni Roy at Shane si Sir Orlan. Sadyang malakas ang matagal ng aswang. At si Roy noon, mukhang baguhan lang. Ilang beses pa silang nagapi noon at ilang beses din kami noong pinagtangkaan ni Sir Orlan na saktan. Pero parehong nakadepensa ang 2 sa amin. Hanggang sa huli, nahuli ni Roy ang kanyang ama sa leeg. At si Shane naman noon, naibaon niya ang kanyang matutulis na kuko sa dibdib ni Sir Orlan. At malakas na sigaw naman ang pinakawalan ni Roy bago nito ibaon sa leeg ang mga kuko sa sariling ama. Hindi ko hayaan saktan mo si Omel pa. Ibang usapan na yan kapag siya. Nagimbal ako sa mga nasaksihan na yon. Anak na pinatay ang sariling ama. Sabay-sabay silang 3 napaluhod noon. Nanghina ng husto si Shane at natumba ulit. Si Roy naman, mahina rin, pero bumalik sa pagkaanyong tao at umiiyak. Ang dami mong sugat, anak, Roy! Diyos ko po naman! Pinatay ko ang tatay ko, Nay. Pinatay ko ang sarili kong ama. Patawarin mo kami, anak. Kami ang dahilan kung bakit ginawa mo yon. Maraming salamat sa pagligtas sa amin. Pangako babawi kami sa'yo.
Hindi man sa pagbalik ng buhay ng ama mo, pero sa pagmamahal at pagtanggap, ibibigay namin yun sa'yo. Akala ko hayaan niya kayong mabuhay. Si Shane lang naman yung kailangan namin eh. Hindi ko alam pati kayo sasaktan niya. Bakit ba kasi kailangan si Shane, tol? Isang birhen na dalaga ang kailangan ng dangga. Ganun kami. Kapag nakakain ng birhen, nagiging malakas. Hindi naman namin alam na may lahing aswang din pala tong si Shane. Pero patawad, Shane, kung naging target ka namin. Dahil sa amin, napilitan ka maging aswang. Pasensya na. Huwag na tayo maglaban. Para kay Omel. Para kay Omel, wag na. Gusto ko lang namang mabuhay ng normal, Roy. Kung alam ko lang sana na dangga kayo, hindi na ako nagtrabaho sa inyo. Naghanap na lang sana ako ng ibang mapagtataguan. Patawad. Patawarin mo ako, Shane. Pero tama ka. Para kay Omel, wag na tayong mag-away. Pinapatawad na kita, Roy. Basta ipangako mo lang sa akin na ako na ang huling babaeng gusto mong saktan. Huwag ka nang manakit ng iba pa. Dahil ako, sisikapin kong wag mambiktima ng mga binata. Kapag dangga pala, dalaga ang kailangan. Kapag mandurugo, mahilig din sa binata. Halos magkapareho lang pala ang gutom nila. Matindi ang nasaksihan ko. Hindi lang ako basta nakakita ng aswang noon, kundi mismo nakasaksi ako ng labanan ng dalawang uri, dangga at mandurugo. Ibinalik namin sa bahay ang dalawa noon. Patay ang ama ni Roy, pati pala ang ate ni Shane ay patay rin. Ayon kay Roy, napatay niya ito. Siyempre, ang lola naman ni Shane matapos nitong mailuwa ang mutya, namatay rin. Para naman kay Shane, ayos na yon. At least sigurado siyang walang masasaktan. Parehong nawalan ng pamilya si Shane at Roy. Kaya sa pagkakataong yon, doon kami tumira lahat sa malaking bahay. Magkakasama kaming 4 doon. Si Shane naman, hirap magkontrol ng pagkaaswang niya, kaya maraming mga hayop noon ang namamatay tuwing umaga. Isang baka. 1 linggo lang pagkain natin yon, Shane. Huwag ka nang pumatay, ha? Pag-aralan mo magbukas ng ref kapag gutom ka. Maraming karne doon. Iyan o, ngat-ngatin mo. Oo, sige. Maraming salamat, ha. Pasensya na kung minsan kailangan kong umatake ng hayop. Ginagawa ko lang naman yun para hindi ako makapanakit ng tao. Naiintindihan ko naman. Ganyan naman ako dati. Pero tinuruan ako ni Papa kung paano kontrolin. Pero wala na bang paraan para matanggal to? Meron naman. Ilipat mo kay Omel. Pero ikaw yung mamamatay. Lokong to. Bakit sa akin? Para hindi ka na matakot sa karning gumagalaw. Nagtawanan pa sila ni Shane noon. Sa bahay talaga, ako lang doon ang hindi kumakain ng karne. Ayoko talagang makakita ng karne na gumagalaw. Tapos ang dalawa naman sa tuwing kumakain, hindi ako nanonood sa kanila. Lalo na kung ang karne na gumagalaw ang hinangata nila. Dahil kinikilabutan talaga ako. Sa ngayon po, Miss Clar, ay may kanya-kanya na kaming trabaho. Sa wakas ay may girlfriend at anak na rin si Roy. Pinili niya ang magkaroon ng babae sa buhay niya. Kahit mataas talaga noon ang pagkagusto niya sa lalaki. Ako naman, si Shane na rin ang naging para sa akin. Lahat kami hindi kasal. Si Shane kasi at Roy, hindi makapasok sa simbahan dahil nga natatakot sila. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Clar. Maraming salamat po sa pagbabasa nito.